Nagpanik ang China dito sa kauna-unahang pagbisita ng US Defense Secretary na si Pete Hegseth nga po noong isang araw dahil siya ay inatasan ni President Donald Trump ng Amerika na makipag-ugnayan kay Pangulong Marcos at Department of National Defense Undersecretary Teodoro tungkol sa mga gagawing posisyon at suporta ng American government sa Pilipinas tungkol sa China. At dahil dyan, may mga statement, may mga warning ang China na nagsasabing tayo daw ang nagpuprovok, tayo daw ang nagpapainit ng tensyon dyan po sa issue ng West Philippine Sea, South China Sea. Ang sabi naman po ni Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense, hindi ang Pilipinas ang nag-umpisa nito. Ang China, kayo na Chinese government, ang patuloy na nananakop ng haharas sa mga Pilipinong mangingisda at sa aming Coast Guard at iba pa, resupply sa mga sundalo dyan sa West Philippine Sea. Yan ang sagot ni Teodoro. At hindi titigil ang Pilipinas sa pagbibigay ng proteksyon at pangalaga sa West Philippine Sea. Yan ang sinasabi ng Department of National Defense Secretary. Kahit na may mga warning na may halong pananakot at may halong takot na rin ang China. Kasi nga napakatindi po ng sinabi ni Secretary Pete Hegseth nga po na kasintigas ng bakal na katulad ng dating relasyon ng Pilipinas sa Amerika under former President Biden, inirenew at tiniyak ng Estados Unidos sa magitan po ng kanilang Pangulo, President Donald Trump, na kaibigan at susuportahan ng Pilipinas dito sa mga ginagawa ng China. At magdadagdag pa ng mga military facilities para sa pinaghahandaang balikatan exercise, especially dyan sa Bataan, pagpasok ng April next month na yun. Okay? May mga enemy's missile. Kung yung dating Typhoon missile system na nandito na, inaayawan ng China, pinakikialaman tayo. Ngayon, meron darating na mas high-tech, mas matindi na enemy's missile na tinatawag, ay lalo silang nagpapanik. Pero tulad ng sinabi ng ating pamahalaan ni General Browner ng AFP at Secretary Teodoro na walang pakialam ang China kung tayo nagpapalakas at nakikipagkaibigan sa maraming mga bansa sa mundo, hindi lang sa China, hindi lang sa Amerika. Dahil talagang dapat lutasin at malaman ng buong mundo ang ginagawa ng China sa pangharas sa Pilipinas, sa West Philippine Sea, Exclusive Economic Zone. Yan po ang katuwiran ng ating military at ng DND. At tama yun, ating suportahan. Dahil atin ang West Philippine Sea. Ang pagdating ng Defense Secretary ng Amerika dito sa atin sa Pilipinas nitong huling 2 araw, nakaraang araw lang, Friday, Saturday, ay napakalaking tulong sa atin. Magbibigay sila ng $500 million para sa modernization. Yan ay initial pa lang under Trump government. At yung paniniyak ng Amerika na sila ay tutulong, ayan po yung kinatatakot ng China. Pero hindi lang naman po ang Amerika ang nangako sa atin. Nandyan ang Canada, Australia, Japan, South Korea, at maging ang mga maraming bansa sa Europe at mga bansa rin sa Middle East ay tutulong at naniniwala sa pinaglalaban ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So pinalalakas lang at lumalakas pa, kaya nagpapanik ang China. Ngayon, ang isa hong naobserbahan ko, meron na namang mga pinagdududahan nating pro-China vlogger na identify na mga Duterte ang tayo daw ang nagpapainit ng sitwasyon. Tayo daw ay laging umaasa at nagpapagamit sa China, sa Amerika. Hindi po tayo umaasa at nagpapagamit. Naninindigan lang ang Philippine government at yan ay sinusuportahan ng maraming bansa na nakakaintindi ng sitwasyon. Hindi nagpuprovok ang Philippine government. Ikaw ba naman? Parang sa bahay lang yan eh. Yung bahay mo, binabato-bato ng kapitbahay mo. Ay di ba dapat maghanda ka? Palakasin mo ang depensa ng bahay mo.
ipaglaban mo ang bahay mo? Pag pinasok ka, bay dapat manindigan ka? Di ba dapat tayo mga Pilipino ay ganon? At yun ang ginagawa ng gobyerno. Yung panghimasok ng China sa West Philippine Sea ay ating pinaninindigan na mali. At yan din ang paniniwala ng international community at ng maraming Pilipino dito at sa abroad. Ay bakit mayroong mga vlogger na pro-China ang dating talaga? Obvious talaga. Na kanilang sinasabing nagpapainit tayo at tayo napapagamit sa interes ng Amerika. Hindi lang naman Amerika ang may interes. Kahit tayo may interes din sa Amerika. Dahil maraming negosyante, number 1 na business group o foreign investors sa Pilipinas ay galing sa Estados Unidos. Ang mga Pilipino sa Amerika ang isa sa mga malalaki ang volume ng dollars remittance nila galing sa milyong Pilipino nagtatrabaho sa Estados Unidos. Marami tayong pakinabang sa Amerika. Marami tayong pakinabang sa mga Pilipino nandoon. At tama lang naman na tayo itulungan at tulungan din natin sila. Lalo na ho pag pinag-uusapan na yung Mutual Defense Treaty na isa sa binanggit ng US Defense Secretary at ni President Donald Trump. Mananatiling malakas ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Kaya kahit anong kakailanganin natin, ibibigay nila. Yung mga facilities na nandito yan, at yung iba darating pa. Dahil nga ho, yung mga balikatan exercise na pinalalakas sa pagitan ng kaalaman ng mga sundalong Amerikano at mga Pilipino ay kailangan natin yan sa internal, external security. Yung ayaw umintindi ng balitang ito, pro-China ka. Yung sumasalungat at kinukontra itong balitang ito, pro-China ka. Hindi ka maka-Pilipino. Bakit ang sinusuportahan nyo yun ang aagaw ng ating teritoryo? Bakit yung paninindigan ng Philippine government at ng mga Pilipino at suporta ng international community, bakit ayaw nyo? Anong meron? Na-impluensyahan na kayo dahil kayo ay nag-trainee, kayo nag-seminar, kayo ipinatawag, ginastosan ng China sa loob ng 2 linggo noong 2023 na inamin na doon sa public hearing na may mga vlogger na pinatawag ng China at ginagamit kayo, kaya tahimik kayo. Ganun ba yun? Aba, hindi pwede sa atin yan. Manindigan tayo. Ipanindigan natin. Sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno at sa susunod na mga pamahalaan ang karapatan ng Pilipino at ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone, West Philippine Sea. Ayan. Yan ho ang kailangan. Please like, share ng ating mga video. Huwag pa-apekto sa mga buzzer at troll. Kasi yung mga yan, sarado ang kaisipan. Okay? Kinakampihan nila ay yung nang-aagaw sa atin. Kinakampihan nila yung nanggugulo sa atin. Kinakampihan nila ay yung ayaw sa gobyernong ito. Pero ang gobyernong matino at gobyernong may prinsipyo at paninindigan, ayaw nila. Ewan ko kung bakit sila ganon. Please like and share ng video. Kung hindi pa, subscribe sa aking mga channel. This time, itong channel na ito, MA Pinoy TV. Salamat po sa mga naunang subscriber. At yung isang channel natin, Mike Abby Opinions. Sige lang po, suportahan nyo ako.